Binasag ng pagtataksil ang 5 taong pagkaalipin ni Tessa. Habang nagpapakakuba siya sa paglalaban ng mga damit, nagpapakasarap naman si Rafael sa kandungan ng kabit sa sarili nilang kama. Palamunin ka lang sa pamamahay na ito, dura ng asawa. Ngunit nagkakamali sila. Pinunasan ni Tessa ang kanyang luha, itinapon ang mga damit sa sahig at bumangon mula sa abo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Paano niya lulumpuhin ang mga demonyong sumira sa kanyang buhay? Hayaan mo na si Tessa. Utusan lang naman ang babaeng iyon sa pamamahay na ito. Wala siyang pupuntahan dahil utang niya sa pamilya ko ang buong buhay niya. Malamig at walang pusong pahayag ng isang pamilyar na tinig ng lalaki. Sinundan ito ng malambing na pag-usal ng isang babae. Isang tinig na nagpatunay sa isang kasuklam-suklam na katotohanan na nagaganap sa loob mismo ng sagradong silid-tulugan. Sa labas ng bahagyang nakawang na pinto, nakatayo si Tessa. Sa kanyang mga bisig ay maingat niyang yakap ang isang mamahaling itim na sako. Gabi-gabi niyang pinaplansa ang bawat lukot ng telang iyon upang matiyak na magiging perpekto ang itsura ng kanyang asawang si Rafael sa kanilang anibersaryo. Ang bawat hagod ng plansa ay may kasamang panalangin ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang mga panalangin iyon ay naging lason na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Tessa. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa pasilyo ay tila naging libu-libong yelong tumusok sa kanyang balat. Bumigat ang kanyang paghinga habang ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sakong pinaghirapan niyang ayusin ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig na marmol. Walang luhang tumulo, walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang pagdurusa sa loob ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang buong mundo ay gumuho ng walang anumang babala. Isang mahigpit na paghawak sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanya sa magulong realidad. Paglingon niya ay bumungad ang matalim na paningin ng kanyang biyenan na si Doña Esperanza. Walang gulat sa mga mata ng matanda. Sa halip na magalit sa kalapastanganan ng sariling anak sa loob ng silid, mas pinili nitong ibaon ang mga kuko sa braso ni Tessa at pilit siyang hinila palayo sa pintuan patungo sa kabilang bahagi ng bahay. Huwag kang gagawa ng iskandalo sa pamamahay ko, Tessa. Pabulong ngunit may diin na utos ni Doña Esperanza nang makarating sila sa madilim na bahagi ng pasilyo. Tandaan mo kung saan ka galing bago kita binigyan ng apelyidong De La Cruz. Kung may delikadesa ka, lulunukin mo ang anumang nakita mo para sa karangalan ng pamilyang ito. Binitawan ng matanda ang kanyang braso, naiwan ang namumulang bakas ng kalupitan nito sa balat ng ginang. Ibinaling ni Tessa ang kanyang paningin sa sahig, kung saan nakabulagta ang sako ni Rafael na nabitawan niya kanina. Dahan-dahan siyang yumuko, inabot ang paboritong damit ng asawa at maingat na pinagpagan ang alikabok na dumikit dito. Sa kabila ng pagdurog sa kanyang kaluluwa, ang kanyang mga kamay ay kusang gumagalaw upang silbihan pa rin ang mga taong umapak sa kanyang pagkatao. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkaalipin, ang katotohanang sanay na siyang maging sunod-sunuran kahit pa inaalisan na siya ng dignidad. Itinulak siya ni Doña Esperanza papasok sa maliit at walang bintanang silid-plansahan. Ang amoy ng sabon at pinatuyong damit ay nagpaalala kay Tessa sa 5 taong pagiging alila niya sa ilalim ng malaking bubong na ito. Bago pa man siya makabawi mula sa pagkawasak ng kanyang puso, isang makapal na folder ng mga dokumento ang inihagis ng kanyang biyenan sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa. Pirmahan mo yan bukas ng umaga. Malamig na utos ng matanda. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Ibebenta natin ang rest house mo sa Tagaytay para sa kapakanan ng negosyo ng asawa mo. Kung meron ka pang natitirang utang na loob,
Sa pag-ahon ko sa iyo mula sa ampunan, hindi mo ipagkakait ang maliit na pabor na ito. Tumalikod si Doña Esperanza at iniwan si Tessa sa gitna ng pag-iisa. Tinitigan ni Tessa ang mga papeles sa ibabaw ng mesa na unti-unting lumalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang kanina pa nagbabadya. Ang kanyang sariling pangalan ay nakalimbag sa huling pahina. Naghihintay na isuko ang nag-iisang alaala ng kanyang mga tunay na magulang kapalit ng isang pamilyang kailanman ay hindi naging totoo sa kanya. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng hapagkainan ay hindi sapat upang pawiin ang panlalamig na nararamdaman ni Tessa. Sa kabisera ay nakaupo si Doña Esperanza. Marahan at pino ang bawat paghiwa sa kanyang pagkain. Isang larawan ng perpektong aristokrasya. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Tessa. Nakayuko at hawak ang mainit na pitsel ng tsaa. Naghihintay ng utos na parang isang estatwa ng pagkaalipin. Ang nakakasakal na katahimikan sa loob ng silid ay nagpapabigat sa bawat paghinga ng ginang. Alam mo, Tessa, panimula ng matanda habang pinupunasan ng kanyang mga labi ng porselanang serbilyeta. Madalas kong alalahanin ang araw na kinuha kita mula sa ampunan. Isang munting batang uhaw sa pagmamahal, walang kinabukasan at walang pangalan. Ibinigay ko sa iyo ang apelyido ng aking pamilya. Binihisan kita, pinakain at ginawang tao. Ngayon na ang oras para patunayan mong hindi na sayang ang lahat ng iyon. Ang mga salitang iyon ay hindi bago kay Tessa. Ito ang tanikalang iginapos sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon. Nang iabot ni Doña Esperanza ang kanyang bakanteng tasa, nanginginig na sinalinan ito ni Tessa. Dahil sa bigat ng emosyon at kakulangan ng tulog, isang maliit na patak ng mainit na tsaa ang tumapon sa puting mantel. Nanlaki ang mga mata ni Tessa sa matinding takot. Bago pa man makapagsalita ang kanyang biyenan, mabilis niyang pinunasan ang mainit na likido. Gamit ang kanyang sariling palad, hindi iniinda ang hapdi ng paso. Huwag lamang makita ang pandidiri sa mga mata ng matanda. Sa kalagitnaan ng sitwasyong yon, dumating si Rafael. Maayos ang pagkakabutones ng kanyang polo. Amoy, mamahaling pabango, at walang anumang bakas ng pagtataksil na ginawa niya kagabi. Lumapit siya kay Tessa at inilapat ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Isang halik na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Tessa. Ngunit ngayon ay nag-iwan ng matinding pandidiri sa kanyang balat na pilit niyang ikinukubli. "Good morning, hon," malambing na bati ng lalaki na tila ba isang huwarang asawa. "Pirmahan mo na raw ba ang papeles? Kailangan na natin yon para sa kumpanya." Ang kanyang pagiging natural sa pagsisinungaling ay mas lalong sumugat sa isipan ni Tessa. Ipinatong ni Doña Esperanza ang folder mula kagabi sa gilid ng mesa, kasama ng isang itim na pluma. Ang mensahe ay malinaw. Wala siyang pagpipilian. Sa di kalayuan, malapit sa hamba ng pinto ng kusina, nakatayo si Manang Fe, ang matandang mayordoma na nagpalaki kay Rafael. Nakatingin ito kay Tessa na may matinding awa at pighati sa mga mata. Ibinuka ng matanda ang kanyang mga labi. Ang mukha ay lukob ng isang matinding pag-aalala na tila may nais ibunyag na lihim. Ngunit bago pa siya makabuo ng salita, agad din itong tumungo at mabilis na naglakad pabalik sa kusina nang sulyapan siya ng matalim na tingin ni Doña Esperanza. Nanginginig ang mga daliri ni Tessa nang abutin niya ang pluma. Tinitigan niya ang dokumento. Ang rest house na yon sa Tagaytay ay hindi lamang basta ari-arian. Iyon ang huling bakas ng kanyang mga tunay na magulang, ang tanging lugar kung saan naramdaman niya ang tunay na pagmamahal bago siya naulila. Tumigil ang kanyang kamay sa himpapawid. Hindi niya maibaba ang dulo ng pluma sa papel. Ang pag-aalinlangan ay nangibabaw sa kanyang sistema. Nang makita ang kanyang pag-aatubili, sumiklab ang yamot sa mukha ni Doña Esperanza. Tila isang matalim na balaraw na tumarak sa dibdib ni Tessa ang malamig at nagngangalit na tinig ng matanda.
Wala kang utang na loob. Bakas sa kanyang mga mata ang isang malalim at nakakapasong takot habang nakatitig sa puting papel na naghihintay ng kanyang hatol. Ang dilim ng maliit na bodega ang naging pansamantalang kanlungan ni Tessa. Nakaupo siya sa malamig na semento, nakayakap sa kanyang mga tuhod habang hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigil na maglandas sa kanyang mga pisngi. Walang hikbi na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng labis na pagdadalamhati. Ang bawat hapdi sa kanyang dibdib ay sumisimbolo sa mga pangarap niyang unti-unting pinapatay ng pamilyang pinagkatiwalaan niya. Mula sa pagkakabukas ng pinto, isang mahinang sinag ng liwanag ang pumasok kasabay ng paglitaw ni Manang Fe. May hawak itong isang basong maligamgam na gatas. Ang kulubot at magaspang na kamay ng matanda ay maingat na dumampi sa nanginginig na balikat ni Tessa. Sa loob ng malawak at walang pusong mansyong ito, ang matandang mayordoma lamang ang nagpaparamdam sa kanya ng tunay na kalinga at pag-ibig ng isang ina. Uminom ka muna, anak. Malambing ngunit puno ng lungkot na pakiusap ni Manang Fe. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. May mga bagay sa mundong ito na mas malalim pa sa inaakala mo. Iniabot ni Tessa ang baso at ang init nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga palad. Tinitigan siya ni Manang Fe ng diretso sa mga mata, tila sinusukat kung handa na ba itong marinig ang isang katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Humugot ng malalim na hininga ang matanda bago bumulong ng mga salitang magpapabago sa pananaw ng ginang. Tandaan mo ito, Tessa. Hindi lahat ng nakikita mong utang, ikaw ang may bayarin. Naiwang nag-iisa si Tessa na pilit inuunawa ang mahiwagang mensahe na yon. Pagsapit ng hapon, matapos umalis si Doña Esperanza para sa isang pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng kanilang bayan, sinimulan ni Tessa ang paglilinis sa malawak na silid-aklatan ng kanyang biyenan. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy ay pumuno sa kanyang pang-amoy. Maingat niyang pinunasan ang mga matataas na estante hanggang sa mawala ang bawat alikabok. Ngunit nang mapadako siya sa pinakababang bahagi ng silid, napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na baldosa sa ilalim ng pinakasulok na kabinet. Naghari ang kuryosidad sa kanyang isipan. Maingat niyang inalis ang mga nakapatong na makakapal na aklat at dahan-dahang inangat ang maluwag na baldosa. Sa ilalim ng makapal na sapot ng gagamba ay nakakubli ang isang lumang kahon na gawa sa mabigat na bakal. Balot ito ng kalawang at mistulang sadyang inilibing doon upang hindi na muling masilayan ng liwanag. Nanginginig ang mga kamay na inilabas ni Tessa ang kahon mula sa pinagtaguan nito. Mabigat ang bakal, ngunit mas mabigat ang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Kusang inilapit ni Tessa ang malamig na kahon sa kanyang puso. Pumikit siya ng mariin. Sa halip na matakot, nakaramdam siya ng isang kakaibang lukso ng damdamin, isang pamilyar na init, na tila ba may isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal nang naghihintay na mahukay. Alam niya sa kanyang sarili na ang laman ng kahong ito ay magbibigay ng kasagutan sa mga katanungan ng kanyang pagkatao. Sinubukan niyang buksan ng takip, ngunit nakasara ito ng isang matibay na padlock. Nasaan ang susi para rito? Ang tanong na ito ay lalong nagpalakas sa kaba sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapag-isip ng paraan upang sirain ang kandado, isang kilabot ang mabilis na gumapang sa kanyang batok. Mula sa labas ng silid, ang ritmikal at matalim na paglapat ng pamilyar na takong sa sahig ay naghudyat ng isang papalapit na panganib. Ang bawat hakbang ng sapatos na yon ay lumilikha ng nakakapasong alingawngaw sa tahimik na pasilyo, palakas ng palakas, direkta patungo sa silid-aklatan. Nanigas si Tessa sa kanyang kinatatayuan habang ang madilim na anino ng kanyang biyenan ay unti-unti nang bumabalot sa siwang
ng nakabukas na pintuan at wala na siyang oras upang ibalik ang kahon sa ilalim ng sahig. Ang paggapang ng takot sa gulugod ni Tessa ay tila kuryenteng nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Agad niyang iniikot ang kanyang paningin, naghahanap ng lugar kung saan maaaring itago ang kalawanging kahon. Bago pa man tuluyang makapasok ang matalim na figura ni Doña Esperanza, mabilis na naisiksik ni Tessa ang bakal sa ilalim ng mga patong-patong na basahan sa loob ng lalagyan ng basura. Ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa basahan at nagkunwaring pinupunasan ang sapatos ng isang lumang estatwa nang bumukas ng tuluyan ang pintuan. Ano't nagtagal ka yata rito? Malamig na tanong ng matanda. Ang mapanuring mga mata ay nagpalipat-lipat sa bawat sulok ng silid. Masyado po kasing makapal ang alikabok sa mga libro. Pilit na pinakalma ni Tessa ang panginginig ng kanyang boses. Walang kibong tumalikod si Doña Esperanza matapos siyang bigyan ng isang huling sulyap ng pagdududa at tuluyan ng lumabas ng silid. Nang sumapit ang malalim na gabi at nakatulog na ang lahat, palihim na bumalik si Tessa sa kanyang kwarto, dala ang kahon. Gamit ang isang manipis at matigas na ipit sa buhok, matiyaga niyang kinalikot ang loob ng kandado. Ang tagaktak ng pawis mula sa kanyang noo ay sumasabay sa mabibigat niyang paghinga hanggang sa tuluyang sumuko ang metal na nagtatago sa katotohanan. Ang nakabukas na takip ay nagbunyag ng mga luma at naninilaw na papel. Ang unang dokumento ay isang katibayan ng pag-ampon na may pirma ng kanyang mga tunay na magulang. Ngunit ang sunod niyang nahawakan ay isang papel na nagpaguho sa kanyang buong universo. Ito ay ang huling habilin at testamento ng kanyang mga yumaong magulang, kalakip ang mga detalye ng isang napakalaking trust fund na ipinangalan sa kanya at mga kopya ng bank statements na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong kayamanan. Nangislap ang mga paningin ni Tessa sa matinding pagkabigla habang binabasa ang bawat linya. Ang pamilya De La Cruz ay hindi kailanman naging kanyang tagapagligtas. Si Doña Esperanza ang itinalagang legal na tagapangalaga ng kanyang pera matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ginamit ng matanda ang kapangyarihang iyon upang unti-unting limasin ang pondo ng kanyang pamilya upang isalba ang bumabagsak nilang negosyo. At ang kasal nila ni Rafael ay hindi isang bunga ng pag-ibig, kundi isang masamang plano upang tuluyan nilang makuha ang huling ari-arian niyang natitira, ang rest house sa Tagaytay, ngayong nasa tamang gulang na siya. Mariing tinakpan ni Tessa ang kanyang bibig gamit ang dalawang nanginginig na palad upang pigilan ang pag-alpas ng isang matinding sigaw. Ang katawan niya ay yumanig sa walang tigil na pagluha. Ang mga matang dati puno ng paghanga at paggalang para sa kanyang biyenan ay napalitan ng isang malalim at malamig na pagkasuklam. Ang 5 taon ng kanyang buhay bilang isang masunuring asawa ay isa lamang malaking dula-dulaan ng panlilinlang. Napadako ang paningin ni Tessa sa gintong singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Dati-ratiwi tinitingala niya ito bilang patunay ng pag-ibig at katapatan ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang singsing na yon ay sumisimbolo na lamang sa isang makapal na kadena na pumipigil sa kanyang kalayaan, isang markanggang nagpapaalala sa kanyang pagiging bilanggo sa sarili niyang yaman. Hindi na ito alahas, kundi posas. Habang nagpupunas ng luha at nag-aayos ng mga nakakalat na papeles sa loob ng kahon, may isang maliit na kapiraso ng lumang karton ang nalaglag mula sa pagitan ng mga dokumento. Pinulot ito ni Tessa. Ito ay isang luma at kumukupas na calling card. Nagtataglay ng pangalan na Attorney Gabriel Herrera, ang legal na tagapayo ng kanyang yumaong ama. Ang pangalang ito ay tumanim sa kanyang isipan bilang isang huling sinag ng pag-asa. Kinaumagahan, habang nagsusuklay sa harap ng salamin, nakita ni Tessa ang refleksyon ni Rafael na kakapasok lamang ng pinto. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang pinagmamasdan ng kanyang mugtong mga mata at maputlang pisngi. "Umiyak ka ba?"
Tanong nito habang nagtatangkang hawakan ang balikat ng kanyang asawa. Sa halip na yumuko at umiwas ng tingin, tulad ng madalas niyang ginagawa, dahan-dahang inangat ni Tessa ang kanyang ulo at tumitig ng diretso sa mga mata ni Rafael, na wala na ang kinang ng pagmamahal, wala ng takot o pangamba. Sa refleksyon ng salamin, ang mga mata ni Tessa ay hindi na pag-aari ng isang maamong tupa, kundi isang tahimik at determinadong mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Muli niyang hinawakan ang mabigat na bakal ng plansa. Ang mainit na singaw na nagmumula rito ay bumabalot sa kanyang mukha. Tila isang makapal na ulap na nagkukubli sa kanyang tunay na nararamdaman. Sa loob ng 5 taon, ang gawaing ito ang naging simbolo ng kanyang pagpapakumbaba, ang pagpapatag sa bawat lukot ng buhay ng ibang tao, habang ang sarili niyang puso ay nananatiling durog at gusot. Ngunit ngayon, sa bawat hagod ng kanyang kamay, wala na ang dating pagmamahal. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, malamig, at puno ng isang lihim na puot na unti-unti nang namumuo sa kanyang kalooban. Pumasok sa silid plansahan si Doña Esperanza. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat hininga ng mga tao sa loob ng mansyong yon. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag nito ang parehong folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay nagbigay ng isang uri ng babala sa tahimik na silid. Tessa, huwag mo nang ubusin ang pasensya ko, wika ng matanda. Ang tinig ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Pirmahan mo na ang papeles na ito. Kailangan na nating isara ang bentahan ng rest house bago matapos ang linggong ito. Don't act like a child, para ito sa ikabubuti nating lahat. Dahan-dahang binitiwan ni Tessa ang plansa at humarap sa kanyang biyenan. Sa halip na ang dati at laging nakatungong biktima, isang kalmado at blangkong muka ang bumungad sa matanda. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatitibay ang pader na itinayo niya sa kanyang isipan. Manopo, mama. Mahinahong tugon ni Tessa. Isang mapait na pakiusap ang sumilay sa kanyang tinig. Pirmahan ko po ang dokumento, ngunit maaari po bang humingi ako ng ilang araw? Nais ko lamang pong magtungo roon sa huling pagkakataon upang magpaalam sa mga alaala ng aking mga magulang. Pagkatapos noon, gagawin ko ang anumang nais niyo. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esperanza. Sa kanyang paningin, ang hiling ni Tessa ay isang uri lamang ng kahinaan, isang emosyonal na drama ng isang babaeng wala namang kapangyarihan. Naniniwala ang matanda na sadyang napakadaling pasunurin ng kanyang manugang, na ang tanging kailangan lang ay kaunting pananakot at pagmamanipula. Sige, kung yan ang makakapagpatahimik sa'yo, mabilis na sagot ng matanda bago lumabas ng silid. Siguraduhin mo lang na hindi ka magtatagal. My time is gold at hindi ko hahayaang masayang yon sa mga walang katuturang sentimentalismo mo. Nang makaalis ang biyenan, dumating naman si Rafael upang kuhanin ang kanyang isusuot. Habang tinutulungan ni Tessa ang asawa sa pagsusuot ng kanyang barong, napansin niya ang isang maliit at matingkad na bahid ng kulay pula sa bahagi ng kwelyo nito. Bakas ito ng labi ng ibang babae, isang ebidensya ng pagtataksil na isinasampal sa kanyang mukha. Kung dati ay hihikbi siya sa sakit, ngayon ay isang tuyo at mapait na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng basang tela at marahan niyang pinunasan ng mantsa. Tila ba naglilinis lamang ng isang dumi na walang anumang halaga. Ang bawat haplos niya sa damit ni Rafael ay puno ng matinding pagkasuklam na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga mata. Hon, okay ka na ba? Parang ang lalim ng iniisip mo simula kaninang umaga. Tanong ni Rafael habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa tabi niya. Pagod lang ako, Rafael. Marami lang akong inaayos para sa ating anibersaryo. Pagsisinungaling ni Tessa, ang kanyang boses
ay nananatiling matatag at walang panginginig. Nang makalabas na ang asawa, mabilis na nagtungo si Tessa sa isang lumang drawer sa ilalim ng kanilang kama. Doon ay kinuha niya ang isang lumang cellphone na pag-aari ni Rafael na matagal na nitong hindi ginagamit. Isang mabilis na pag-iisip ang nagtulak sa kanya na itago ang aparatong ito. Alam niyang may mga lihim na mensahe at transaksyon doon na hindi nabura. Mga ebidensyang magagamit niya upang tuluyang wasakin ang mga taong sumira sa kanya. Pumunta siya sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanya. Sa bawat pagpindot niya sa mga numero sa screen, ang kaba sa kanyang dibdib ay napapalitan ng isang uri ng pananabik para sa hustisya. Nang sumagot ang boses sa kabilang linya, isang boses na malalim, seryoso, at puno ng kapanatagan, naramdaman ni Tessa na sa wakas ay may isang taong makikinig sa kanyang boses. Attorney Herrera, ako po si Tessa, bulong niya. Habang ang mga luha ng determinasyon ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan ko po ng tulong niyo. Nais ko na pong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Tessa na hindi siya nag-iisa sa gitna ng malawak at malupit na mundo. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang suot na belo at malaking salamin ay nagsisilbing panangga laban sa mapanuring mga mata ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga mata sa loob ng mansyon na tila laging nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit at tahimik na kapihan sa dulo ng lungsod ay puno ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman noon. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng bagong giling na kape at ang banayad na liwanag ng mga ilawan ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang naguguluhan na isipan. Sa pinakasulok na bahagi, nakaupo ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Suot nito ang isang maayos na salamin at ang kanyang suot na polo ay malinis at plansado, ngunit hindi katulad ng mga damit ni Rafael na puno ng pagmamayabang. Ang aura ni Attorney Gabriel Herrera ay puno ng kapanatagan, isang uri ng katatagan na tila isang malaking puno na handang magbigay ng silong sa gitna ng bagyo. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, dahan-dahang tumayo si Gabriel. Isang tipid, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa mga matang yon ay nakita ni Tessa ang pagkilala, hindi bilang isang hamak na manugang ng mga De La Cruz, kundi bilang ang batang anak ng kanyang matalik na kaibigan at kliyente. Tessa! Mahinahon nitong wika. Ang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng lambot. Matagal na kitang hinahanap. Umupo ka. Huwag kang matakot. Nang mailapag ni Tessa ang mga luma at naninilaw na dokumento mula sa kahon, nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon ng abogado. Ang bawat pahinang binabasa ni Gabriel ay tila nagdaragdag ng bigat sa atmosfera ng kanilang usapan. Nakita ni Tessa ang paghigpit ng hawak ng abogado sa pluma, ang pag-igting ng kanyang panga, at ang malamig na kislap ng galit sa kanyang mga mata habang binabasa ang tungkol sa mga ninakaw na pondo at ang mapanlinlang na kasunduan sa kasal. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong antas ng kasamaan, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na puot para sa pamilyang De La Cruz. Tessa, kailangang malaman mo na hindi mo kailangang maging biktima habang buhay. Ang katotohanan ay nasa panig mo at gagawin ko ang lahat upang maibalik sa iyo ang nararapat. Sa sandaling iyon, napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga daliri ni Tessa habang hawak ang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita ng malakas. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniurong ang isang maliit na pitsel ng mainit na tsaa patungo sa kanya. Isang tahimik na kilos upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na sistema. Iniwasan niyang hawakan ng kamay ng ginang upang hindi ito mabigla.
Sa halip ay ibinigay niya ang espasyong kailangan ni Tessa upang huminga at muling mabuo ang kanyang sarili. Ang paggalang na ipinakita ni Gabriel ay isang bagay na tila banyaga sa buhay ni Tessa, isang matamis at masakit na paalala kung ano ang itsura ng tunay na pagpapahalaga sa isang tao. Salamat po, attorney. Mahinang tugon ni Tessa. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon ay sumilay sa kanyang maputlang muka. Akala ko po ay wala na akong kakampi. Mayroon ka, Tessa. At hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Seryosong pangako ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya ng may katapatan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, kailangan nang bumalik ni Tessa sa mansyon bago pa siya hanapin ni Doña Esperanza. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng malaking gate ng kanilang tahanan, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Isang pamilyar na pulang sasakyan ang nakaparada sa tapat ng pintuan. Ang sasakyan ni Veronica. Ang bawat hibla ng kanyang katapangan ay muling sinubok nang makita niya ang kabit ng kanyang asawa na pababa mula sa sasakyan, kampante at tila nagmamay-ari na ng kanyang tahanan. Ang matalim na sinag ng araw na tumatama sa makintab na sasakyan ay tila isang babala na ang kanyang mundong pilit na binubuo ay muling haharap sa isang madilim na pagsubok. Nanigas si Tessa sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ng babaeng unti-unting sumisira sa kanyang pamilya. Iniisip kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang panunuyang ito bago siya tuluyang sumabog. Ang bawat hakbang ni Veronica papasok sa mansyon ay tila pag-apak sa durog na puso ni Tessa. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa hangin. Tila nilalaso ng bawat sulok ng tahanang dati ay binuo ni Tessa sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsisikap. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang bestida, kampante at may ngiting tila nanunukso, habang ang kanyang matataas na takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig na marmol. Sa halip na pigilan ang pagpasok ng kabit, bumaba si Doña Esperanza mula sa engrandeng hagdanan na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Nilampasan nito si Tessa na tila ba isa lamang itong anino sa dingding at malugod na niyakap si Veronica na parang isang matagal nang nawalay na anak. Ang tanawing ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Tessa, isang hapdi na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Veronica, hiya! Napadalaw ka. Masayang bati ng matanda bago ibinaling ang kanyang malamig at mapag-utos na tingin kay Tessa. Tessa, huwag kang tatayo lang dyan. Ipaghanda mo ng malamig na juice ang bisita natin. At siguraduhin mong masarap ang merienda. Ayaw nating magutom ang ating mahalagang katuwang sa negosyo. Pilit na nilunok ni Tessa ang kanyang pait. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Habang inihahanda ang inumin, naririnig niya ang tawanan ng dalawa mula sa sala. Ang bawat hagik-hik ni Veronica ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ngunit sa halip na magpatalo sa galit, may isang bagay na nagpaalala sa kanya ng kanyang misyon. Dahan-dahan niyang kinapa ang maliit na recorder sa loob ng kanyang bulsa. Isang mabilis at tahimik na pagpindot ang naghudyat ng simula ng kanyang lihim na pagtatala. Pagbalik niya sa sala, inilapag niya ang tray ng may matinding ingat. Sa bawat paggalaw niya, tinitiyak niyang nananatiling blanko ang kanyang mukha. Kinuha ni Veronica ang baso, ngunit bago ito uminom, hinawakan nito ang kumikinang na kwintas na brilyante sa kanyang leeg. Ang kwintas na alam ni Tessa na binili ni Rafael gamit ang perang linakaw mula sa kanyang sariling pondo. You know, Tessa, ang ganda ng necklace na to, di ba? Panunokso ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakatingin sa mukha ng ginang. Rafael gave this to me because he said I deserve the best. Sabi niya,
Some people are just born to serve and some are born to be queens. Don't you agree, Mama Esperanza? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Doña Esperanza habang humihigop ng kanyang tsa. True, Hija. May mga tao talagang hindi alam ang kanilang lugar, kaya kailangan silang paalalahanan palagi. Tinitigan ni Tessa ang dalawang babaeng nasa harap niya. Isang tuyo at misteryosong nangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong hindi nila inaasahan. Hindi siya sumagot. Sa halip ay maingat niyang kinuha ang basyong tray at bahagyang yumukod bilang tanda ng huwad na paggalang. Sa kanyang isipan, ang bawat salitang binitawan nila ay nakatala na. Mga bala na gagamitin niya upang pabagsakin ang kanilang tore ng kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita muli si Veronica, tumayo si Doña Esperanza at humarap sa malaking bintana. Ang kanyang tindig ay puno ng kasakiman at ambisyon. Maghanda ka, Tessa! Wika ng matanda nang hindi lumilingon. Next Sunday, magsasagawa tayo ng isang malaking salo-salo rito sa mansyon. Iimbitahanan natin ang lahat ng ating mga kamag-anak at investors. Doon natin formal na ia-anunsyo ang matagumpay na pagbebenta ng rest house sa Tagaytay. Siguraduhin mong perpekto ang lahat dahil iyon ang huling gabi na hahawak ka sa ari-ariang yon. Ang anunsyong ito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Tessa. Ang deadline ay naitakda na. Ang susunod na linggo, ang magiging huling pagkakataon niya upang bawiin ang kanyang buhay o tuluyang mawala ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Sa gitna ng malalim na gabi, ang buong mansyon ng mga De La Cruz ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ni Rafael na mahimbing na natutulog sa kanilang malawak na kama. Maingat na bumangon si Tessa, ang bawat galaw niya ay tila isang aninong lumulutang sa dilim upang hindi magising ang asawang nagtaksil sa kanya. Ang lamig ng sahig na marmol na dumidikit sa kanyang mga talampakan ay tila isang babala. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid-aralan ni Rafael. Ang bawat mahinang tunog ng kanyang paglalakad sa kahoy na sahig ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Kaya naman, mas pinili niyang maglakad ng dahan-dahan, halos hindi humihinga. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mundong binuo ng kasinungalingan. Gamit ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight, sinimulan ni Tessa ang paghahalughog sa mga lihim na dokumento sa ibabaw ng mesa. Natagpuan niya ang laptop ni Rafael at mabilis na isinaksak ang USB na ibinigay sa kanya ni Attorney Gabriel. Habang nagsisimulang kopyahin ang mga file, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng sapat na linaw upang mabasa niya ang mga lihim na transaksyon ng kumpanya. Doon ay nakita niya ang nakapanlulumong katotohanan. Ang kumpanya ng mga De La Cruz ay wala ng laman kundi mga utang at ang lahat ng naitatagong pananagutan ay nakaplano ng isalin sa kanyang pangalan sa oras na mapirmahan niya ang pagbebenta ng rest house. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napadako ang kanyang kamay sa isang nakatagong sobre sa ilalim ng mga folder. Nang buksan niya ito, isang itim at puting larawan ang lumabas. Isang ultrasound. Kalakip nito ang isang liham mula sa ospital na nagkukumpirma sa pagbubuntis ni Veronica. Ang hapdi na naramdaman ni Tessa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Ang pamilyang pilit niyang pinoprotektahan ay matagal na palang bumubuo ng sariling mundo nang wala siya. Biglang nanigas si Tessa nang makarinig siya ng marahang paglapat ng mga paa sa labas ng pasilyo. Ang tunog ay papalapit sa pintuan ng silid-aralan. Mabilis niyang tiningnan ang laptop. Nasa 99%
na ang pagkopya ng mga dokumento, isang maliit na bahagi na lamang, ngunit ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang parusa. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong mula sa kanyang noo, dumaan sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang nanginginig na kamay habang ang anino sa ilalim ng pinto ay unti-unting lumalaki. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at malakas. Tila ba nais nitong kumawala mula sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Wala na siyang oras upang magtago. Wala na siyang pagkakataon upang itago ang ebidensya. Ang dahan-dahang pagpihitit ng doorknob ay tila isang hudyat ng katapusan. Sa isang iglap, ang pintuan ay biglang bumukas ng malakas at tumama sa dingding. Isang matinding liwanag mula sa isang malakas na flashlight ang direktang tumama sa mukha ni Tessa, dahilan upang siya ay mapapikit sa sobrang silaw. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na figurang nakatayo sa pintuan, tila isang hukom na handang magbigay ng hatol sa kanyang lihim na gawain. Ang matinding liwanag na tumama sa mukha ni Tessa ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpahinto sa daloy ng kanyang dugo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng laptop. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang direksyon ng ilaw, bumungad ang nangungulubot at pamilyar na mukha ni Manang Fe. Ang matanda ay nakabalot ng makapal na balabal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala habang nakatingin sa nanginginig na si Tessa. "Anak, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Hindi agad nakasagot si Tessa. Sa halip, ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigil ay tuluyang umalpas, dumadaloy sa kanyang mga pisngi, habang ang kanyang buong katawan ay yumanig sa matinding takot at pagod. Mabilis na lumapit ang matanda at naramdaman ni Tessa ang init ng mga bisig nito na yumakap sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang babae ay magkayakap na umiyak sa ilalim ng malamig na liwanag ng screen ng laptop. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila. Ang sikretong ito ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng mga anino ng mansyon. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagtagpo ang landas ni Tessa at Attorney Gabriel sa loob ng kanyang madilim na asul na sasakyan na nakaparada sa isang liblib na bahagi ng parke. Iniabot ni Tessa ang maliit na USB. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalagay ito sa palad ng abogado. Tila ba ang maliit na plastik na yon ang nagtataglay ng lahat ng kanyang pait, sakripisyo at ang susi sa kanyang kalayaan. Tahimik na binuksan ni Gabriel ang kanyang laptop at sinimulang suriin ang mga file. Ang bawat pahina ng ebidensya ay nagpadilim sa kanyang anyo. Ang pag-igting ng kanyang mga panga at ang talim ng kanyang paningin ay nagpakita ng isang lalaking handang sumabak sa giyera para sa hustisya. Sa bawat buntong hininga ng abogado, nararamdaman ni Tessa na nababawasan ang bigat na kanyang dinadala. "Nasa atin na ang lahat, Tessa." Mahinahong wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim at payapang agos ng tubig. Ang ebidensyang ito ay sapat na upang hindi lamang bawiin ang iyong yaman, kundi upang ipakita sa lahat ang tunay na kulay ng mga De La Cruz. May nakita pa akong mas malalim na butas sa kanilang mga dokumento. Hindi lang sila bankrupt, sangkot din sila sa malakihang pandaraya sa buwis. Napansin ni Gabriel ang matinding pagod sa mga mata ni Tessa. Dahan-dahan niyang inayos ang direksyon ng air conditioning sa loob ng sasakyan upang hindi ito direktang tumama sa ginang, at bahagyang inihilig ang sandalan ng upuan nito. Isang tahimik na pag-aalaga na hindi kailanman naranasan ni Tessa mula kay Rafael. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inihilig ni Tessa ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na lunurin ng katahimikan at ng presensya ng lalaking sa wakas ay nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya
Isang uri ng ugnayan na hindi nangangailangan ng salita o hawak, kundi ng malalim na pag-unawa. Habang nagaganap ang sandaling iyon, sa loob ng mansyon, lihim na pumasok si Manang Fe sa silid ni Doña Esperanza. Kinuha ng matanda ang kanyang lumang telepono at may tinawagan. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon habang ibinubunyag ang petsa at oras ng malaking pagpupulong sa darating na linggo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ni Gabriel ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ng abogado. Ang mukha ni Gabriel ay biglang naging seryoso at ang kanyang mga mata ay naningkit sa tindi ng kaba. Ang balitang kanyang natanggap mula sa bangko ay tila isang malamig na tubig na nagpabangon sa kanilang dalawa mula sa panandaliang kapayapaan. Attorney, minamadali po ng mga De La Cruz ang lahat. Wika ng boses sa kabilang linya. Hindi na sila makapaghintay hanggang linggo. Gusto nilang papirmahin si Mrs. Tessa bukas na bukas din. Darating ang mga investors sa loob ng 24 oras. Ang balitang ito ay tila isang hampas ng kidlat sa loob ng sasakyan. Wala na silang panahon. Ang bukas ay ang araw ng huling paghuhukom at ang oras ay mabilis nang nauubos. Ang mahabang lamesa sa hapagkainan ng mga De La Cruz ay punong-puno ng mga pagkaing ang bawat sahog ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang buwan. Ang kintab ng mga pilak na kubyertos ay nakakasilaw, habang ang mga kristal na baso ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Nakaupo ang mga kamag-anak ng pamilya, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit, habang sa gitna ay nakatayo si Doña Esperanza, nakayuko at tila taimtim na namumuno sa panalangin. Panginoon, salamat po sa biyayang ito at sa pagkakaisa ng aming pamilya. Wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kabanalan, na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit. Salamat sa paggabay sa amin upang mapanatili ang aming dangal at ang aming mga ari-arian sa gitna ng mga pagsubok. Isang mapait na sikdo ng puso ang naramdaman ni Tessa habang nakikinig sa mga salitang iyon. Ang balabal ng kabanalan na suot ng kanyang biyenan ay tila isang makapal na lason na sumasakal sa katotohanan. Pagkatapos ng panalangin, habang nagsisimulang kumain ang lahat, ibinaling ni Doña Esperanza ang kanyang paningin sa mga panauhin at itinuro si Tessa na tahimik na nagsisilbi ng alak sa gilid. Alam nyo, itong si Tessa, mabuti na lang at may pakinabang din ang batang ito sa huli. Sabi ng matanda ng may halong panunuya dahilan upang maghagikhika ng ilang kamag-anak. Kahit papaano, ang pag-aaruga ko sa kanya mula sa ampunan ay magbubunga na rin ng maganda para sa negosyo ni Rafael. She's finally doing something right for this family. Ang bawat tawa ng mga nasa mesa ay tila isang sampal sa pisngi ni Tessa. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang bumukas ang pinto at pumasok si Veronica. Hindi ito nakasuot ng pang-opisina. Sa halip ay isang hapit na bestida ang suot nito na lalong nagbibigay diin sa kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan. Lumapit si Veronica kay Rafael at marahang humalik sa pisngi nito sa harap ng lahat, bago bumaling kay Doña Esperanza na tila ba siya na ang tunay na may bahay. Mama Esperanza, I hope I'm not too late for the celebration. Malamig na wika ni Veronica. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tessa nang may mapang-aping tingin. Oh, Tessa, can you please get me some water? Medyo nahihilo kasi ako, you know. Being a partner in a big project is so stressful. Bago pa makakilos si Tessa, tumingin si Rafael sa kanya nang may malamig at walang emosyong mga mata. Tessa, sumama ka na muna kay Manang Fe sa kusina. Doon ka na lang kumain kasama ang ibang katulong. Masyadong masikip dito sa lamesa at kailangan naming pag-usapan ang mahahalagang detalye ng bentahan kasama ang mga totoong katuwang sa negosyo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang dambuhalang bato na dumudurog sa huling hibla ng pagkatao ni Tessa. Tahimik siyang tumango
Dahan-dahang binitawan ang pitsel ng alak at naglakad patungo sa kusina habang ang tawanan sa likuran niya ay unti-unting lumalayo. Sa loob ng madilim at masikip na kusina, nadatnan niya si Manang Fe na naghihintay sa kanya. Ang matandang mayordoma ay hindi nagsalita. Sa halip ay agad niyang niyakap si Tessa ng mahigpit. Doon, sa gitna ng amoy ng uling at mga tira-tirang pagkain, tuluyang bumigay si Tessa. Humikbi siya sa balikat ng matanda. Ang kanyang mga luha ay basang-basa sa suot na uniforme. Isang tahimik na pighati ang namayani sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa biktima ng kalupitan ng mga De La Cruz. Matapos ang ilang sandali, pinunasan ni Tessa ang kanyang mga mata. Pumasok siya sa maliit na silid sa likod ng kusina kung saan nakatago ang kanyang lumang vali. Mula sa pinakailalim nito, kinuha niya ang isang balutan. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang matingkad at pulang-pulang bestida, ang huling regalo ng kanyang ina bago ito mawala. Ito ang magiging baluti niya para sa gabi ng paghuhukom. Tessa, ihanda mo na ang papeles. Ang malakas na sigaw ni Doña Esperanza mula sa kabilang panig ng pinto ay nagpatigil sa mundo ni Tessa. Darating na ang mga investors. Bilisan mo at huwag kang magpakapagong. Ang tinig na yon, na dati ay nagpapatakot sa kanya, ngayon ay nagsisilbing hudyat ng simula ng katapusan. Tumingin si Tessa sa refleksyon niya sa isang maliit at basag na salamin sa dingding ng kusina. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Sa halip, isang mapanganib at malamig na ningas ang naghihintay na sumabog. Huminga ng malalim si Tessa sa loob ng masikip na banyo ng mga katulong. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi at tinitigan ang kanyang refleksyon sa maliit at may lamat na salamin. Wala na ang maamong tupa na laging yumuyukod sa bawat hiling ng mga De La Cruz. Sa ilalim ng kanyang lumang duster, isinuot niya ang matingkad na pulang bestidang itinatago niya sa loob ng maraming taon. Isang simbolo ng kanyang nakaraan at ang tanging baluti na magbibigay sa kanya ng lakas para sa gabi ng paghuhukom. Sa malawak na sala ng mansyon, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling kape at ang mapanlinlang ng ngiti ng mga De La Cruz. Nakaupo si Rafael sa kanyang paboritong selyang katad. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang habang kinakausap ang tatlong lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang mga investors na magliligtas sa kanila mula sa pagkakaubos ng yaman. Sa tabi niya, si Doña Esperanza ay tila isang reynang naghihintay na maikabit ang huling hiyas sa kanyang korona. Nandito na ang lahat ng kailangan ninyo. Pagmamalaki ni Rafael habang itinuturo ang mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara. Ang rest house sa Tagaytay ay isang gold mine. Kapag naisara natin ang bentahang ito, mas lalaki pa ang ating kumpanya. Lumabas si Tessa mula sa kusina. Sa halip na ang dati niyang nakayukong tindig, naglalakad siya ng diretso at may taas noong dignidad. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Nang makita siya ni Rafael, saglit itong natigilan sa kakaibang aura ng kanyang asawa, ngunit mabilis ding nanaig ang kanyang kasakiman. Inilapit ni Doña Esperanza ang isang pluma kay Tessa. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa tindi ng pagmamadali. Pirmahan mo na ito, Tessa. Huwag mo nang paghintayin ang ating mga panauhin. Gawin mo na ang nararapat para sa pamilyang ito. Kinuha ni Tessa ang pluma. Ang lamig ng metal nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng lahat ng taong siya ay binaliwala. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel, ngunit hindi niya ito iginalaw upang bumuo ng pirma. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay marahang miyet o humaplos sa bahagi ng dokumento kung saan nakalimbag ang mga huwad na pirma ng kanyang biyanan sa mga lumang transaksyon na nadiskubre niya. Isang mapait at lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitigan ang bawat titik ng kanyang pangalan na nakasulat sa papel. Ang pangalang kailanman ay hindi nila nirespeto. Bakit ka tumitigil? Tanong ni Rafael.
Ang kanyang boses ay may halong inis at kaba. Isang pirma lang, Tessa. Matatapos na ang lahat. Hindi sumagot si Tessa. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa malaking bintana ng sala na nakaharap sa labas ng mansyon. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang liwanag mula sa isang itim at makintab na sasakyan ay uent-unting lumalapit sa malaking gate ng kanilang tahanan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang kargadang bumibigat sa loob ng silid. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang puwersang hindi na mapipigilan. Ang bawat mata sa loob ng sala ay napako sa figurang pumasok, isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Hawak ang isang itim na bag na katad, na tila ba naglalaman ng lahat ng katotohanang matagal nang itinago. Ang pagdating ni Attorney Gabriel Herrera ay tila isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang tore ng kasinungalingan. Sa bawat hakbang ng abogado, patungo sa gitna ng sala, ang kumpiyansa sa mukha ni Rafael at Doña Esperanza ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at nakakatakot na kaba. Binitawan ni Tessa ang pluma sa ibabaw ng mesa at ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang hudyat na ang panahon ng kanyang pananahimik ay tuluyan nang natapos. Sino ang lalaking ito, Tessa? At bakit siya narito sa gitna ng mahalagang pagtitipon ng pamilya? Ang bulyaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Attorney Gabriel Herrera na nakatayo ng tuwid sa gitna ng kanilang sala. Binitiwan ni Tessa ang pluma sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang pulang bestida at sinalubong ang tingin ng kanyang asawa nang walang anumang bakas ng takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay malinaw, malamig, at puno ng awtoridad. Siya ang aking abogado, Rafael. Mahinahong tugon ni Tessa, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumatarak sa katahimikan ng silid. At narito siya upang tiyakin na ang katotohanan ay hindi na muling maibaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Isang mabilis at marahas na pagbukas ng bag na katad ang ginawa ni Gabriel. Inilabas niya ang mga dokumentong may tatak ng korte at dahan-dahang inilatag ang mga ito sa ibabaw ng mga papeles ng bentahan. Ang bawat paglapat ng papel sa kahoy na lamesa ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa buong paligid. Ayon sa huling habilin at testamento ng mga magulang ni Mrs. Tessa, ang rest house sa Tagaytay ay isang ari-ariang nakapangalan lamang sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana. Mariing pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang anumang pagtatangka na ibenta ito nang wala ang kanyang tunay na pahintulot ay isang krimen. At mayroon kaming ebidensya na ang mga pirma sa mga naunang transaksyon ay pineke ni Doña Esperanza. Nanlaki ang mga mata ng mga investors. Ang bulungan sa pagitan nila ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat sa tuyong damo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Kinuha ni Tessa ang kanyang cellphone at pinindot ang isang button. Ang boses ni Veronica, na puno ng pagmamayabang at panlalait sa pagkatao ni Tessa, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang pag-amin ni Rafael na gagamitin lang nila ang pera ni Tessa upang takpan ang kanilang mga utang. Hindi lamang iyan, dagdag ni Gabriel habang inilalabas ang mga sauke o bank statements. Ang kumpanya ng mga De La Cruz ay matagal ng bankrupt at sangkot sa malakihang tax evasion. Ang mga investors na kaharap namin ngayon ay binabalak ninyong lokohin upang pasanin ang inyong mga pananagutan sa batas. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napalitan ng isang matinding gulo. Ang mga investors na puno ng galit at pandidiri ay sabay-sabay na tumayo. Kinuha ng isa sa kanila ang kontrata, pinunit ito ng pira-piraso at itinapon ang mga piraso ng papel
Sa mukha ni Rafael bago sila mabilis na lumabas ng mansyon. Naiwang nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay maputla pa sa papel, habang si Veronica ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan nang gumuho ng mapagtantong wala ng perang makukuha sa lalaking kinakapitan niya. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang kinuha ni Tessa ang puting apron na nakasampay pa rin sa kanyang balikat, ang huling simbolo ng kanyang pagiging alila. Sa harap ng kanyang biyenan at asawa, binitawan niya ito at hinayaang bumagsak sa sahig sa ibabaw mismo ng mga dokumento ng kanilang kasinungalingan. Wala na ang maamong Tessa. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay isang reynang muling binawi ang kanyang trono mula sa mga magnanakaw. Ang dula-dulaan ay tapos na, Mama Esperanza, wika ni Tessa. Ang kanyang paningin ay diretso sa nangangatog na matanda. Sa paghawi ng kurtina ng kasinungalingan, ang mga anino ng hustisya ay tuluyan ng pumasok sa loob ng mansyong dati ay binuo ng kasakiman. Ang paputol-putol na liwanag ng pula at asul na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay sumilip sa malalaking bintana, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mga pader na saksi sa pagdurusa ni Tessa. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga awtoridad sa sahig na marmol ay tila isang hudyat na ang oras ng pagbabayad ay dumating na. Rafael de la Cruz, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto dahil sa kasong estafa at malakihang pandaraya sa mga investors. Mariing pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas. Nangatog ang mga tuhod ni Rafael. Ang kanyang mukhang dati ay puno ng yabang ay napalitan ng isang nakakaawang ekspresyon ng takot. Tumingin siya sa kanyang ina. Nagbabaka sakaling may magagawa pa ito. Ngunit si Doña Esperanza mismo ay tila isang estatwang gumuho. Ang matanda ay napakapit sa sandalan ng kanyang mamahaling Celia. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Veronica kay Rafael. Ngunit sa halip na yakap ng pag-alo, isang matalim at mapang-alipustang tingin ang ibinigay nito sa lalaki. "You're a loser, Rafael. Akala ko ba bilyonaryo ka? Akala ko ba secure na ang future namin ng anak mo?" Sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkamuhi. "Wala ka palang silbi. I don't want anything to do with a criminal and a bankrupt family." Mabilis na kinuha ni Veronica ang kanyang mamahaling bag at tumalikod. Iniwan si Rafael na nakatulala habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis patungo sa labas. Ang pag-alis ng kabit ay tila ang huling pako sa kabaong ng dangal ng mga De La Cruz na iwang nakaluhod sa sahig si Doña Esperanza. Ang kanyang mga hiyas ay tila wala ng ningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng sala. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa matanda. Hindi siya nagpakita ng galit, kundi isang malamig na pagkilala sa katarungang sa wakas ay natupad. Yumuko si Tessa upang pantayan ang paningin ng biyenan na dati ay tinitingala niya ng may takot. "Mama Esperanza, tingnan niyo po ako." Mahinahong simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin pagkatapos ng bagyo. "Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na may utang ako sa inyo. Ipinagpalit ko ang aking dangal, ang aking pagkatao, at ang aking mga pangarap para lang mapatunayan ang aking utang na loob. Pero ngayong gabi, ang lahat ng yon ay tapos na." Kinuha ni Tessa ang isang barya mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa harap ng matanda. "Ang utang na loob ko po ay bayad na. Sukli niyo na yan para sa lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin." Tumayo si Tessa at tumalikod. Hindi niya ininda ang mga huling pakiusap at hikbi ng matandang naiwan sa gitna ng kanyang gumuhong palasyo. Sa tabi ng pinto, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto para sa babaeng sa wakas ay natutong lumaban.
Isang huling sulyap ang ibinigay ni Tessa sa malaking pinto ng mansyon. Sa kanyang paghakbang palabas, ang tunog ng pagsasara ng dambuhalang pinto ay tila isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Wala siyang dalang kahit anong kagamitan mula sa bahay na yon. Tanging ang kanyang dangal at ang kalayaang matagal na niyang hinahanap. Isang buwan ang mabilis na lumipas at ang dating madilim na ulap na bumabalot sa buhay ni Tessa ay tuluyan ng napalitan ng isang maliwanag at malinis na umaga. Ang marangyang mansyon ng mga De La Cruz ay nakatayo na ngayon na may karatula ng bangko, isang malamig na monumento ng kasakiman na tuluyan ng naembargo. Si Rafael ay nagdurusa sa loob ng rehas para sa kanyang mga krimen, habang si Doña Esperanza ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa kinang ng mga brilyante at kapangyarihang dati niyang kinabaliwan. Sa isang masigla at malinis na bahagi ng bayan, isang bagong establishmento ang nagbukas ng pinto. Ang amoy ng sariwang sabon at ang halimuyak ng mga bagong labang damit ay humahalimuyak sa hangin, hindi bilang simbolo ng pagkaalipin, kundi bilang tanda ng isang bagong simula. Bagong umaga laundry services ang nakasulat sa gintong mga titik sa labas ng tindahan. Sa loob, makikita si Tessa na abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang sariling lamesa. Wala na ang uniforme ng katulong. Suot niya ang isang maayos at simpleng bestida na nagbibigay diin sa kanyang likas na ganda at kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay naroroon si Manang Fe, na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng mga tauhan. Kasama nila ang ilang kababaihan na katulad ni Tessa ay nakaranas din ng pait sa buhay. Ngunit ngayon ay mayroon ng disenteng trabaho at dangal sa kanilang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa mahabang lamesa kung saan nakapatong ang kanyang sariling plansa. Hinawakan niya ang hawakan nito at sa halip na kaba, isang uri ng kapanatagan ang naramdaman niya. Sa bawat hagod niya sa isang puting tela, tila ba pinapatag niya ang bawat lukot ng kanyang nakaraan. Ang init na nagmumula sa bakal ay hindi na nakakapaso, kundi nagbibigay ng ginhawa. Isang patunay na siya na ang may kontrol sa init ng kanyang sariling buhay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ang bawat maayos na tupi ng mga damit. Boss Tessa, may naghahanap po sa inyo sa labas. Malambing na wika ng isang tauhan, ang kanyang tinig ay puno ng respeto. Napatigil si Tessa at dahan-dahang binitiwan ng plansa. Mula sa pintuan pumasok ang isang lalaking may bitbit na isang bungkos ng sariwang mga bulaklak. Ang bawat hakbang nito sa malinis na sahig ay tila isang himig na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Tessa. Ang ngiti ni Attorney Gabriel Herrera ay mas maliwanag pa sa sinag ng araw na tumatama sa mga bintana. Congratulations sa iyong bagong simula, Tessa. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at paghanga. Handa ka na bang magpahinga muna para sa isang tasa ng kape? Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Tessa. Inabot niya ang mga bulaklak at sa isang maikling sandali, ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang marahang pagdampi na nagdala ng kuryente ng pag-asa sa kanyang buong pagkatao. Tumingin si Tessa sa labas ng tindahan kung saan ang mundo ay tila mas makulay at mas malawak kaysa sa dati niyang inaakala. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagbawi sa kanyang yaman, kundi ang pagbawi sa kanyang sarili. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Gabriel, isang bagong tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang muling magbukas ng kanyang puso para sa isang lalaking handang magmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit? O mas pipiliin muna niyang yakapin ang kalayaang katatamo pa lamang niya? Ang takip silim sa Tagaytay ay nagbibigay ng isang napakagandang tanawin, kung saan ang kulay kahel at lila ay dahan-dahang humahalik sa mga taluktok ng bundok. Ang malamig na simoy ng hangin
ay humahaplos sa mga dahon ng puno, nagdadala ng halimuyak ng mga pine trees at basang lupa pagkatapos ng isang mahinang pag-ulan. Nakatayo si Tessa sa balkonahe ng kanyang rest house, ang lugar na dati ay binalak na kawin sa kanya. Ngunit ngayon ay nagsisilbi niyang santuwaryo ng kapayapaan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga paltos at sugat mula sa pagkayod sa ilalim ng malupit na pamamalakad ng mga De La Cruz. Ang kanyang balat ay malinis na ngayon, ngunit ang mga alaala ng kanyang pinagdaanan ay mananatiling nakaukit sa kanyang isipan, hindi bilang sugat, kundi bilang mga peklat ng isang matagumpay na pakikipagdigma. Madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya ang kanyang biyenan at si Rafael. Ang sagot niya ay laging nananatiling tapat. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong sumira sa kanya. At hinayaan na niya ang batas at ang tadhana na gumawa ng paraan para sa mga taong nagkasala. Ang pagbitaw sa galit ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Napakalalim na naman ang iniisip mo. Isang malambing na tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Hindi ito nagtangkang yumakap ng marahas. Sa halip ay dahan-dahan lamang nitong inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tessa na nakapatong sa rehas ng balkonahe. Ang init ng palad ng abogado ay nagbigay ng isang pamilyar na kapanatagan sa kanyang buong sistema. Sa loob ng ilang buwan ng kanilang pagkakakilala, itinuro ni Gabriel kay Tessa na ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng kapalit at ang tunay na respeto ay hindi kailangang ipakiusap. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, Gabriel. Mahinahong sagot ni Tessa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat dahil naging anino ka sa gitna ng matinding sikat ng araw sa buhay ko. Ikaw ang lumaban, Tessa. Ako ay naging saksi lamang sa iyong katapangan. Sagot ni Gabriel, bago marahang halikan ang tuktok ng ulo ng ginang. Isang tahimik na sandali ng pagmamahalan ang namayani sa pagitan nila. Isang uri ng ugnayan na binuo mula sa tiwala at paghilom ng mga sugat. Sa ibaba ng rest house, makikita si Manang Faye na masayang nagdidilig ng mga halaman. Malaya na rin mula sa takot at pagkaalipin. Ang bawat tao sa paligid ni Tessa ay tila bahagi ng isang malaking dula-dulaan na nagtapos sa isang matagumpay na wakas. Ang negosyong itinatag niya ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng pag-asa sa maraming kababaihang nawalan na ng tiwala sa kanilang mga sarili. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tessa ang sing-sing sa kanyang daliri. Hindi ang gintong sing-sing ni Rafael, kundi isang simpleng sing-sing na binili niya para sa kanyang sarili bilang simbolo ng kanyang kalayaan. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat ibinibigay sa mga taong umaapak sa iyong pagkatao, kundi sa sarili mong puso na hinding-hindi sumuko sa kabila ng lahat. Ang buhay ay tulad ng isang maruming damit. Gaano man ito kapuno ng mantsa, sa tamang pag-aalaga at determinasyon, muli itong puputi, magiging malinis at mabibigay ng bagong amoy ng pag-asa.